then, hindi mo alam na pag nakita mo siya in person, hindi naman totally siya ganun. Kung verified, kahit scammer ka naman talaga. Feeling mo ang perfect na nung mga nakikita mo sa social media, pero hindi mo alam na madaming edit yung pinagdaanan. Good day, scrutinizers! Welcome back sa ating podcast where we examine and discuss different trends and issues in our society through the lens of Gen Z. This is Under Scrutiny. If you are new here, hi, my name is Deberlyn Estrellas. and I'm Jessel J. Racine, And I'm Louis Jake Henriga. and we are the hosts of this podcast. Today we will deep dive ang isang na naman panibagong usapin, ang Information Age. Ito ang ika-4 na episode na podcast na ito ang pinamagatan Gen Z, Take Information Age, What is Information Age, at paano ito makaka-apekto sa lipunan. Grabe, pang-apat na podcast na natin to. Can you believe it? Right, time flies faster talaga kapag nag-enjoy, no? Exactly, and we are very thankful sa mga unwavering supporters. So, thank you so much, scrutiners, for sa patuloy na pagsubaybay sa amin. And alam namin na excited na kayo para sa topic natin ngayong araw na ito. Right. And of course, extra special ang episode namin for today. Bakit? Because we also have a very special guest. Yes, tama ka dyan. At isa siya sa kabilang sa mga Gen Zs today. And isa pa dyan is may kaalaman siya pagdating sa teknolohiya. So, alam kong excited na rin kayo dahil mabibigyan niya tayo ng kaalaman tungkol sa teknolohiya. So, let's welcome Miss Leia Aisley Carcamo from College of Arts and Sciences. Ayan, hello po. Okay, we really appreciate you taking the time para samahan kami sa aming podcast. And pwede bang introduce mo muna yung sarili mo sa aming mga listeners? Hi, my name is Leia Aisley Carcamo, 19 years old. So, when I was in high school, I took the major Computer Science and Services. And when I became a senior high student, I took the track of Humanities and Social Science. And now I'm currently taking the Bachelor of Science in Psychology, pursuing the life to become a future mental health professional. Thank you. So, thank you so much for introducing yourself, Miss Leia. Okay, I'm sure kanina pa excited ang mga supervisor natin, kaya naman simulan na tayo. Arat na! So, but first, let's define what is information age and how did we get here? So, ang information age kasi parang dyan nabe-base yung luma and modern technology. So, halimbawa na lang sa typewriter na meron na ngayong printing and scanning. So, nakakatulong siya para mapadali ang mga paperworks natin. So, kailan ba nagsimula yung information age? I think nagsimula siya sa 1970s at 1980s. Yeah. Yun yung time na nag-start yung personal computers and internet, right? Yes. And sa paglipas ng panahon, yan, dito na tayo, ang bilis-bilis na ng teknolohiya at paglawak Pagsakop ng teknolohiya sa atin bilang paglagak ng informasyon. Kasi ako sa totoo lang, tayo din naman lahat, di ba? Kumbaga, pinanganak tayo or namulat tayo ng may technology na, di ba? Modern technology. Yeah, speaking of which, tayo ang mga Gen Zs ay mga digital natives, right? So ano po ba yung meaning ng digital natives? So, yung digital natives is tayo yung mga pinanganak sa panahon na to, mga Gen Zs na namulat sa technology, modern technology, kasi parang when I was in elementary, meron ng tablet, mga touchscreen. Yan po. No? So, magtungo naman tayo sa social media. So, sa tingin mo, kasi itong social media, it plays an important role in our everyday lives as Gen Zs. So, ano sa tingin mo yung impact ng
let's say impact. Let's say positive and negative impact Yeah. sa pang-araw-araw na buhay natin bilang Gen Zs. So, sa mga Gen Zs kasi, ang positive impact nito is nagkakaroon tayo ng libangan, ng mapagpapalipasan ng oras natin kada wala tayong ginagawa. So, ang positive impact nito is more on knowledge. Nakakakuha tayo ng knowledge through social media, kagaya ng mga vlogs, kung paano magluto, mag-tour sa ibang lugar na napapadali na yung mga kaalaman natin na hindi na tayo nagiging not to say mangmang, pero parang walang alam. Nagkakaroon agad tayo ng knowledge kung saan tayo patungo. Yun. Tapos, ang negative impact naman nito is the wrongdoings natin, yung mga maling paggamit natin sa technology na sumosobra na tayo ng hindi natin alam and napapabayaan na natin yung mga yung mga priority dapat natin. Right. So, kayo ba, may masashare ba kayo na na positive, like positive and negative? Oo naman, syempre, ako bilang isang gala na tao, ako kumbaga kami ng girlfriend ko is, bago namin puntahan yung isang lugar, kumbaga tinitingnan muna namin sa social media, uy, mukhang ayos naman dito, tara puntahan natin, ganun. Minsan doon tayo nakakuha ng information para mapuntahan natin isang lugar. Oo, tama. Kukunin ko yung sa sinabi ni Ruby. Madalas kasi ako maligo sa mga sa mga daan, sa location. Hindi ko alam, hindi ako masyado gala. Kaya tinitingnan ko muna sa sa Google Map kung ano yung daan patungo doon. Kaya nakakatulong. And then, isa pa is yung sa weather. Nakikita na natin ngayon yung mga possible weather mamayang hapon or kinabukasan para sa mga lakad natin. Nadadala natin yung mga needs natin. Ako naman, nakakatulong yung social media sa akin, lalo na sa mga news. Kasi kapag halimbawa yung mga bagong lumulutang na issue o kaya bagong lumalabas na mga information, madalas kong nauuna siyang makita sa social media bago pa sa TV, bago mo siya malaman sa TV. Nakita mo na agad siya. Nag-viral na agad siya. Kaya parang sobrang helpful talaga din ng social media. Saka bilang isang social studies student, diba, kailangan natin na lagi updated tayo sa mga nangyayari, lalo na sa topic natin for today na technology. Kamusta kaya si BP? Char. Cut mo na lang. Next topic. Ay, negative pa? Yun next. Sige, ako. So, ngayon naman is magtungo naman tayo para maituloy ni Miss Leia sa negative impact ng isang teknolohiya. Ayun, so sa negative impact naman ng technology, sa dami ng fake news ngayon and scammers, talagang madami na ang nabibiktima ng fake news. Tapos, parang minsan, sa sobrang kabisihan natin or hindi tayo nagda-dive deep sa information, parang mabilis tayo napapaniwala ng social media, ng mga brands na hindi naman talaga totoo or wala namang approved. Dami nga nabibiktima talaga kapag hindi ka magbusisi sa information. Alam niyo ako, sa totoo lang, nabiktima na ako ng ganyan. Naalala ko, umorder ako ng higaan ko ng pusa. Aba, dumating patungan ng cellphone. Madami na talaga. Talagang may scam kapag minsan kailangan talaga marunong ka gumamit. Yes. Dapat aalamin mo talaga. And then kahit ngayon, yung mga accounts parang nabe-verified kahit scammer ka naman talaga. Ay, oo, yun pa. Pati yung mga fake news. Na-experience kasi ng isang kapatid na umorder siya na isang yung parang expectation ang ganda. Yung parang yung Barbie ang ganda. Tapos paglabas parang tsakador na. Wait lang nga. Expectation versus reality. Oo. Ang matindi dun yung sa mga Senate hearing and then the government and politics na nagkakaroon ng mga fake news talaga. Yeah, parang nalilito na tayo kung ano ba yung totoo kasi meron yung verified na mali naman yung information na nilalabas. Especially sa mga balita. Yun ang pinakang nakakatakot kasi mislead yung masa eh. So, Gen Z is known for their passion for social and environmental causes. So, di ba, kilala nyo naman as Gen Z na talagang meron tayong passion for advocacy, for mga issues sa society. Ngayon, paano ba nakaka-leverage yung information age para maging digital activist tayo?
So, ano siya, yung, ang pinakauna kasi dito is nagiging tinatake advantage siya sa, campaign, yung political campaign. Kasi parang, Magandang example yan. ang laki ng tipid nila dito. Tapos, through social media, kumikita pa sila dahil sa dami na nagiging followers nila through information na pinopost nila. Parang dito na napasok yun. And then yung mga pagre-raise ng awareness sa mga hayop na left behind, especially tuwing nabagyo, di ba? Sikat na sikat yan ngayon. And then yung pagre-raise ng awareness sa nature natin na sa mga nagpuputol ng puno, and then yung mga illegal na ginagawa sa nature natin na talaga namang nakakasira. So, dahil nga, di ba, parang lalo na social studies majors tayo mga host, talagang kailangan aware tayo sa mga ganap. Andun yung yung kagustuhan natin na spread yung information na yun sa ibang tao para ma-reach sila. And syempre nga, dahil digital age na, yung social media yung nagiging platform natin para i-share yun, no? Kaya ayun, dun talaga tayo natututo. Like, yun nga sinabi ni Miss na yung sa mga hayop na sa mga hayop, sa mga bagyo, talagang na doon mo makikita na, may kailangan palang tulungan. Tapos, doon ka na mag-take action. Yes, dito din natin nalalaman yung mga ginagawa ng mga titled sa pageant, kagaya ng mga Miss Universe, Miss Global, Miss International. Kasi feeling natin pagkatapos ng pageant na yun, wala na silang use as a title na yun kung ano yung binigay na title sa kanila. Pero hindi, may ina-assign din talaga na project sa kanila na pagre-raise ng awareness, at dito sila pumipili ng iba't ibang awareness. Dito naman natin sa social media nakikita kung ano talaga yung ginagawa nila. Parang ayun na yung nagpapatunay ngayon, hindi na yung mismong kilos nila, kasi kailangan nalalaman din ng tao para iwas na rin sa misinformation. At dahil nga, sinashare nila yun sa public, syempre, na-influensyahan din yung mga nanonood. Kaya ayun doon talaga sila nagkakaroon ng parang kagustuhan na gawin at mag-take action sa mga advocacies. Tama. So this questions: how information age has transformed education? How are Gen Z students adapting to online learning and digital resources? So yung na-a-adapt ng Gen Z kasi yung sa online learning, especially sa amin. Kasi sa amin, parang karamihan kasi sa prof, di ba, pag college ka, yung mga tinuturo nila, once na nasabi na nila, you can never go back. Parang hindi ka na ulit pwede magtanong, or sometimes pwede, pero depende pa rin sa prof. So kami talaga, especially sa chemistry, sa mga statistics, minsan ina-upload lang yung module, gano'n, tapos hindi talaga ituturo kasi parang self-understanding. So nakakatulong yung digital sa yung technology natin sa pagsa-search namin na kung paano to, and then yung mga step by step, makikita nyo, and parang nagiging self-study na siya. So mas nakakatulong kasi minsan pwede mong balik-balikan yung sa technology, yung sa social media. Pwede mong balik-balikan yung pinag-aaralan mo, and then mas naiintindihan mo pa. Yun. Tapos sa education purposes, parang dati pa lang naman, mas napapadali na yung mga pagsasearch natin sa mga words na hindi naman tayo familiar. Kasi second language lang naman natin siya, and then as a college student na tayo, madami ng malalalim na English na hindi natin totally alam, or hindi talaga tayo nalilinawan. Nami-misinterpret natin. Kaya pagka-search natin, ay eto pala yun, may specific pala na akala mo halos the same lang, pero may specific na meaning para sa kanya. Malaking tulong talaga ang Google Oo, kasi dati daw, dictionary, aklat, paulit-ulit pa. Ang tagal namin sa library. Tapos kayo ngayon, search na lang kayo. Sinabi rin sa akin yun ng tita ko, tsaka ng parents ko, ang swerte daw talaga natin kasi ngayon, ilang click lang, makikita na natin yung hinahanap natin, lalo na sa research. And noon daw talaga, kahit assignment lang, pinupunta pa nilang library. Talagang hanap ka ng hanap, buklat ka ng buklat. Tayo,
Oo. Link lang, okay. Pagpunta ka sa ganitong website, gano'n. Oo. Mm. Napakabilis. Ngayon, parang pupunta ka na lang sa library para maghanap ka lang ng ibang research na ilalagay mo sa ano mo eh. Oo. Optional na lang Optional siya. na lang eh. Okay, iba nga, tinutulugan lang yun eh. Oo. Sa live, ay nako. Siyempre, sabi na tahimik, diba? Totoo, tinutulugan na lang yung library. Oo, kaya malaking tulong talaga siya sa education, especially sa ating college talaga. Lalo na sa research talaga. Kasi yun ang pinakamahirap. Isipin nyo na lang kung walang technology tapos ginagawa natin yung research natin. Ilang library kaya yung kailangan natin puntahan. Diba? Mm. Pati nga yung mga videos na ina-upload sa YouTube ngayon Isa pa na yan. talagang nakakatulong na pwede mong balik-balikan yung mga yung mga steps na hindi mo alam or yung procedure kung paano Siya gawin. gawin yun. Saka halimbawa, sa YouTube na lang napakadami dong learning materials. Like, kahit sa simpleng pagkukumpunin mo, pinto, kukumpunin mo yung pinto, meron. Meron. Kaya nga, kahit babae ngayon, parang kaya nang Kaya gawin. din. Kasi natuturo na ng social media sa atin. Oo. Tapos kahit pagluluto pa yan, tapos from, daily living, makikita mo siya sa YouTube. Tapos kahit sa mga mahihirap, complex na bagay, like, atmos, ay yung mga related sa astronomical stuff, magigets mo na kaagad, kahit anong subject, psychology, mathematics, science, kahit ano, pwede mo na makita, talagang ang dami natin. Parang from resources. scratch na wala kang alam, madami ka talagang knowledge na makukuha. Sobrang- Kaya parang nag-aaral ka din habang nagamit ka ng social media kung tamang paggamit talaga. yun. Saka isa pa, Magandang point yun. sa positive thinking naman natin is, para doon naman sa mga marurunong, buti na lang nai-upload nila yung mga gano'n. Oo, yan. Diba, nai-share nila yung kaalaman nila about sa ganitong bagay or sa iba pang bagay. O, kung hindi sila nag-upload, edi wala tayong mga Okay, manood. natulong din sila, diba? Yes. Ay, oo, nagagamit din nila yun for money, di ba? Oo. Na-monetize Yes. nila yung Hindi lang para sa learning nila. views talaga. Pero sa social media, parang summarize na ng buong libro eh. Ay, oo, isa pa yun. And then kung sinong author, tsaka yung mga gumamit na ng article na yun, talagang napapadali. Hindi mo na isa-search yung mga thesis na pinaggamitan nun kasi makikita mo na kung anong year din nagamit. So parang bumababa yung taon na nakikita natin. And then isa pa is parang yung social media talaga, halos ngayon napapagkakitaan na talaga. Kagaya ng mga vloggers, tas yung mga influencer nga, and then yung mga nag-a-advocacy. Talagang napaka-holistic na matututunan natin kapag ginagamit natin yung technology and social media. Talagang grabe yung information age. But parang unfortunate din natin na ito yung kinamulatan natin. Although may drawbacks, pero mas kita natin na yung convenience, lalo na sa information bilang mga students, talagang malaki. And so for the next topic naman, I'm sure sobrang mabibigyan mo kami ng learning dito dahil forte mo to. So how has constant connectivity and access to information influenced their mental health and cognitive development? So meron din kasi tong positive and negative impact sa pagkatao natin. So yun sa tamang paggamit. Parang kahit tama yung paggamit mo sa technology, sa modern technology, nagkakaroon pa rin to ng psychological impact sa'yo as a person. Meron kasing soft-hearted, merong walang emotional intelligence na tao. Meron namang soft-hearted ka na pero wala ka pa rin emotional intelligence. Ang dami! Kaya talagang meron sinabi nga sa namin sa major namin na psychology, ang bawat tao ay papaniwalaan mo na lahat ng tao ay kailangan magpa-psychiatrist. Dahil may iba-iba tayong aspeto. So, may negative and positive impact talaga yung social media dito. And then, yung pag-overthink natin, meron naman nakakatulong, kagaya nga ng mga advocacy and yung mga, anong tawag doon? Yung mga quotes. Yung mga quotes and Bible verse, nakakatulong talaga siya. So, ayun, pero yung mga bullying kasi, and then feeling mo ang perfect na nung mga nakikita mo sa social media pero hindi mo alam na madaming edit yung pinagdaanan. So, parang nababa yung self-esteem mo, yung nakaka-question mo yung worth mo, yung value mo as a person dahil sa mga akala mo naman na totoo sa social media.
na marami lang din silang insecurity sa buhay, kaya lang naman yun nagagawa yun, di ba? So let's try na himayin yung mga negative effects ng social media and ng pagiging ng information sa atin. Halimbawa na lang sa start tayo sa anxiety and digital overload. So paano ba nakaka-edify yung paggamit natin masyado ng social media para ma-develop yung mga ganung negative psychological Kagaya nga ng maling paggamit sa social media, yung halimbawa meron kang naka-chat na hindi mo naman kilala as a person, in person, hindi mo naman kilala, and then nag-open up ka sa kanya, tapos wala siyang emotional intelligence na parang pinagkatuwaan niya yung pinagdadaanan mo, so mas lalong lalalim yung pinagdadaanan mo or yung iniisip mo. Doon nagsisimula yung overthinking hanggang sa insomnia, hindi ka na makatulog, anxiety, and then naniniwala kasi ako na kapag ang isang tao, parang feeling mo para sa'yo, hindi siya masakit, pero para sa akin, masakit na siya, and then ikaw, hindi mo naiintindihan yung nararamdaman ng tao. So, sa social media, madami talaga ang maling pagsabi ng words. So, doon napasok yung yung parang nagkakaroon ka na ng anxiety, and then yung mga scams. Syempre, pag may scam ka na, de-depress ka rin, ganun. So, parang, tsaka especially yung self-consultant natin. Nagsa-self-consult tayo. Self-diagnose. So, ayun yung mismo mali kasi meron nga, nakakatulong ang social media, pero nagsa-self-diagnose ka na nung nararamdaman mo, which is hindi naman tama. Kasi mislead siya. Minsan akala natin ganito na, pero pag pinakonsult natin sa professional ay mali naman yung iniisip natin. Kaya nagkakaroon siya ng negative impact talaga. Pagdating doon. So, parang minsan sinasabi mo, ay hindi ako nakakatulog. Ay, may insomnia na ako. Ay, Kasi ikaw na lang nagsasabi sa sarili mo. May insomnia na ako. Baka naman nagkape lang. Nagpapasa ako, may insomnia na ako. Meron naman kasing hindi lang talaga na-activate yung melatonin mo, kaya hindi ka makatulog. Parang mahirap pag nag-self-diagnose. Nagiging OA. Hindi saka dagdag ko din doon sa digital overload. Para kasi di ba, pag lagi na lang ang ginugugol natin yung time natin sa social media or sa other platforms sa internet, surf na surf. Parang napakadaming information nga kasi na lumalabas. Alam mo, parang fried na yung utak mo. And then especially tayong Gen Zs, naabutan natin yung pandemic. Parang naalala ko nun, yung family namin may pinag-usapan na pag may pagkain tayo, hindi nyo na ipopost sa social media. Hindi dahil sa, halimbawa, proud ka, nakuha ko to, proud ka, meron kami ganito. Maganda para sa'yo and para sa ibang tao. Pero meron kasi mga taong nagugutom. And then, nakaka-apekto yun na, ba't sila may ganito, ba't kami wala? Diba? So, realization mo. Parang maging sobrang matalino mo talaga bago ka magpo-post sa social media. Kasi, nakaka-apekto ka sa ibang tao na hindi naman ganun pakaswerte sa buhay or hindi pa nadating yung time na na kung ano yung dapat na meron sila. Tapos, next naman natin, let's say, sa self-comparison, saka self-esteem. Para naman apekto, yes, yung social media or yung information age itself. Parang yung mga hindi ko talaga alam na may pwede na mag-edit ngayon ng katawan. Kasi parang, ako na buhay pagka-picture ko, tapos pag nakita kong crop lang, ganun lang. Hindi ko alam yung mga nagpapasexy, yung mga yung parang, naging bote bigla. Parang yun. Yung ganun, tapos parang sabi mo, ay, ang perfect ng katawan niya, ay, ang perfect ng mukha niya. And then, hindi mo alam na pag nakita mo siya in person, hindi naman totally siya ganun. Kumbaga, ginawa niya lang yun para ma-boost yung confidence niya. Na parang, kaya lang, ikaw naman yung na-apektuhan. Parang niloloko mo yung sarili mo. Oo. Parang ganun din kasi. Totoo. Pero aside from sa editing, kasi ang mahirap dun kapag pino-compare natin yung lifestyle natin sa iba.
Tapos is, halimbawa, yung isang taong to, ang pinapakita lang niya yung mga bagay na magaganda sa buhay niya. Kasi hindi naman lahat nag-share ng ano eh. Yes, kahit ng naman negative. sino parang hindi lahat. ka naman para mag-share ng negative na nangyayari sa Sa buhay mo. buhay So mo. parang i-judge lang ako ng tao, ganun. Ayun, tapos puro maganda yung sinashare nila. Tapos ikaw naman, at makikita mo, hala, ang ganda ng buhay niya. Doon mo na maisip, Saya bakit naman ang ako, buhay. saya naman niya, ba't ako ganito? Eh, di natin minsan napiisip na, oo nga pala, tao rin sila. Minsan yung sinashare nila is yung magaganda lang. Kaya, minsan doon nag-root yung insecurity at mababang self-esteem. And then especially sa comments, kasi meron talagang Ay, yun sa mga comments na wala namang totaling alam. Kumbaga kung ano lang yung nakita niya and then magsasabi siya sa'yo kasi insensitive talaga. So parang dun ka na, ay wag na lang ako mag-post, baka may mag-comment, ay wag na lang, baka may mag-reply. So parang para sa'yo, unti-unti ka na nawawala sa social media na tumitingin ka na lang sa iba't iba, tapos nadjudge mo na din yung sarili mo. Kumbaga na, dun mo na nga na-question yung value mo as a person. Next one, ikaw na mag-open. Alin? Yan, cyberbullying naman. Yung isa-isa natin eh, para maganda. Para Negative. Para mahaba. Tapos na kasi yan eh. Sabi ko lang magtungo naman tayo sa ilan. So another negative effect. Okay, 3, 2, 1. So ngayon naman, magtungo naman tayo sa cyberbullying. Ano sa tingin mo yung dapat na gawin natin para maiwasan din naman natin? Or ano yung maipapayo mo sa mga Gen Zs na katulad mo? Ayan, parang sa mga Gen Zs, diyan nga napasok yung cyberbullying. Doon nga sa pag-edit ng mga pictures and then hindi naman lahat tayo perfect and parang alam mo yun, may point of view ka na etong taong to maganda para sa akin pero sa ibang tao hindi. So iwasan na lang natin na mag-comment and then less talk, less mistake kasi talaga. So parang hindi ka na nakasakit and then kung wala ka naman magandang sasabihin, huwag mo na lang sabihin. Minsan kasi sa social media din natin naiiparating yung mga words natin. Ano ba, ba't nakaganyan suot ka, gano'n. Mm-mm. Ba't yan ang lagi suot mo, gano'n. Parang kaya nga halimbawa mapapansin nila minsan ka na lang mag-post, nagiging questionable lalo sa kanila and then mas nagiging mapagsalita sila. Parang doon napasok yung cyberbullying ng mga and then nagli-lead na into depression. Madami na ngayon nabalita na nagpa-psychiatrist, nagpakamatay dahil sa cyberbullying. Through social media lang yun, hindi pa yun in person. Mahirap eh. So, it's a wrap. Thank you so much for joining us today, especially to our guest, Miss Leia. Miss Leia, bago po tayo magtapos, may mensahe po ba kayo? Ayan, so thank you so much for having me. Don't draw into conclusions because not everything is about you in modern technologies. Thank you! Ayan, and of course, bago tayo maghiwa-hiwalay, meron kami pinrefer na maliit lang na gift. Simple Leia. lang po. Simple lang po yan. Thank Simple lang, you. very simple gift lang. Thank you for having us. Ayan. Thank you for being with us. So, we've covered a lot of ground today and I hope marami kayo natutunan. And as we navigate the information age, it is clear na ang mga Gen Z uniquely positioned to shape the future with a digital savvy mindset and passion for change. Masaya po kami na marinig ang iyong mga kwento at kung kaya, share nyo na at comment section. At huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. So, thank you so much, Scrutiners. So, till next time, this is Under Scrutiny. Ulit.